Pumatol ako sa lalaking may anak. Wala eh. Pumatong ako sa kanya sa una naming pagkikita. Sabi niya rin kasi sa akin na single siya, heto naman akong si tanga, pinairalagad ang kapusukan without fact check kahit sa FB man lang. Hindi nag-iisip ng mabuti, nagpadala sa pagkalasing. Kaya girls, wag niyo akong gayahin, Arlene nga pala. Nagkita kami sa bar of course, nalaman ko galing sa kanya na may-ari pala siya ng barber shop at ang mismong building nito. At bulong na bulong siya sa akin sa pagka-introduce sa kasama niya sa table ng mga empleyado niya raw. Akala ko pa na nakabingwit na ako ng malaking isda sa wakas. Sulit ang pagbabalik-balik ko sa bar na yon, yun pala lahat ng sinabi niya ay scam. Marami daw siyang bangka. Siyempre, sa edad naming 35 at that time, isang wow talaga if ever ganun nakagrabe yung napundar mo bilang isang lalaki. Feel ko dinaig ko pa si Liza Soberano sa ganda sa relasyon na iyon. Siyempre, nung nalaman ko na pamilyadong lalaki pala ito, siyempre, sana puwersa kami ng asawa niya. Mabuti't hindi ako nagpabunti sa isang tulad niya. Although nakasira talaga ako ng isang pamilya, pero mas mahal ko yung kapwa ko babae, you know girl code. Na-scam lang rin ako ng asawa niya. Kung sampahan niya ako ng kaso, willing akong harapin siya, hindi lang ako mapatay-patay, ng konsensya ko na muntik na pala ako makasira ng isang pamilya. Pero namanhid na pala yung asawa niya sa kagaguhan niya, ilan na pala ako sa mga babae niya, at naawala ako sa kanya na willing siyang isacrifice ang mentality niya para pa rin kumpleto ang pamilya niya. Ang payat-payat niya rin in person, halatang hindi binibigyan ng pera ng maayos ng kanyang dugyot na asawa. Halos barong-barong ang kanilang bahay, may dalawa silang anak, bayani ang ganitong uri ng babae. Kung ako nasa posisyon niya, matagal ko na nilason pagkain niya. Ang kapal lang kasi ng mukha ng lalaking to. Sinurprise ko nga siya nung isang araw na tagpuan niya ako sa bahay nila. Hindi madrawing ang ekspresyon niya, nagbitbit pa nga ako ng 2 litsong manok, takang-taka ako ng pagdating ng lalaking to. Hinainan pa rin siya ng babae, inuna pa rin asawa niya, kabutihan pa rin sa kabila ng kagaguhan ng kanyang asawa. Nakita ko ang lahat nang magdasal kami sa isang mesa, Christian pala ang babae. Magkaiba sila ng pananampalataya ng kupal. Ano pa ang hinahanap ng mokong na ito sa isang babae? Na nasa asawa niya na ang kabutihang hindi matutumbasan ng presyo. Kabutihang minold talaga ng Diyos na hindi niya talaga deserve. Pero bago ako makalis ng bahay nila, iniwan ko siya ng malutong na sampal. Biruin mo dahil sa asawa niya, naging isang church kami. Dumalaw ako doon dahil sa curiosity at lagian ng bumabalik forever na nga yata. Best friend in Christ kaming dalawa na binago ako ng pananampalataya kasama ng pagbabago ng Diyos sa bagong ako. Hindi madalian pero paunti-unti, pero lahat milagro at will niya lahat. May God bless everyone and our country. Take note, hindi na ako magpapakabit ulit, period.